May mga nasisita na dahil sa pinatutupad na pagbabawal sa e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Roxas Boulevard. Mon, gaano na karami ang mga nasita dyan at ano ang ginagawa sa kanila ng mga otoridad? Angela, magmula kaninang alas 9 ng umaga hanggang sa mga oras na ito hindi nabababa. Sa 10 ang mga nasita ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO ng mga e-tricycle at e-bike na bumabaybay dito sa bahagi ng Buendia, Corner Roxas Boulevard. Yan ay para nga talaga ipatupad itong mahigpit na pagbabawal na sa mga naturang sasakyan na dumaraan sa mga major thoroughfares. Pero sa ating obserbasyon at sa kanilang ginagawa kanina, hindi pa naman nila talaga hinuhuli ang mga e-bike at e-trike ng mga nasita. Sila ay winawarningan o binabalaan lamang na sa susunod na dadaan sila ay hindi na pwede dahil talagang maaari silang mapatawan ng multa o ma-impound ang kanilang mga minamanehong e-trike at e-bike. Yan ay paliwanag nga ni LTO Chief ASEC Marcus Lacanilao. Ito'y para daw sa road safety ng lahat ng mga dumadaan dito sa mga major highway ng bansa, particularly ng Metro Manila. Yan ay lalot ito kasi mga e-bike at e-trike, hindi raw angkop yung sukat niyan at yung bilis niyan in particular para makasabay sa mga mas malalaking sasakyan. At ang delikado kasi raw dito, karamihan o ilan sa mga e-trike na yan, halos wala naman doon mga sapat na mga papeles at hindi naman nakarehistro talaga sa LTO. Ang mas masaklap pa, yung mga nagmamaneho, meron doon mga nasasampulan pa na mga menor de edad. Nag-ugat doon kasi talaga itong paghihigpit ng LTO nang may mangyari at makita at nag-viral rather sa EDSA na nag-counterflow na e-trike nitong Disyembre lamang na talagang matinding violation technically at hindi ligtas sa mga motoristang makakasabay niyan. Angela. Bukod dyan sa Roxas Boulevard, may iba pa bang mga lugar kung saan sinisita ang mga e-trike at e-bike? Oo, Angela. Actually, sa inilabas na anunsyo ng Land Transportation Office, 4 na major highway or roads ang talagang uunahin nilang tutukan. Isa na nga itong Roxas Boulevard. Pangalawa, yung EDSA mula Pasay hanggang Monumento yan, pati na rin yung kahabaan ng C5 Road at yung bahagi naman ng Quirino Avenue hanggang Magallanes doon sa may South Luzon Expressway. Sa tanong kung yan lang ba ang mga magkakaroon ng paghihigpit sa mga e-trike at e-bike ay hindi po. Sa mga susunod na linggo raw o araw, maaaring maglabas ng LTO na mga susunod pa na mga major roads or highways in particular. No example, yung Commonwealth, yung Marcos Highway, ilan doon sa mga susunod na nila. Pero ngayon, yung 4 na unang nabanggit ko, yan ang inuna nila dahil dyan din daw yung mas madalas nilang nakakakita ng mga bumabiyahe na mga e-trike at e-bike. Ito nga sa likod ko, talagang patuloy yung ginagawang operation ng LTO dito nga sa bahaging ito. At mukhang whole day daw sila dito para nga talagang mabigyang paalala ang mga kababayan natin na nagmamaneho ng e-bike at e-trike na bawal sila dito sa mga major thoroughfares. Angela. O kanina mo nabanggit mo hindi pa talaga sila nanghuhuli at naninita pa lang sila ng mga violator. So ang tanong dito, kailan yung aktual na hulihan at ano yung magiging parusa sa mga mahuhuli o lalabag sa violation na ito? Technically, Angela, talagang they can start anytime itong panguhuli. Yan ay lalo kung pinakalalabag, yung mga example niyan, yung magka-counterflow, yun, bawal na talaga yun. Pero kung itong mga nasita na to, talagang dadaan pa ulit dito sa mga naturang area kung saan sila nasita, yun, pwede na talaga silang hulihin kasi nga, ang anunsyo ng LTO talagang starting today. So technically, by Monday, most likely, at mabalik sila dito sa lugar, at yun pa rin ang mga e-trike at e-bike na nasita, sila ay talagang papatawan na ng multa at posibleng ma-impound pa ang kanilang mga minamanehong unit. Angela. Sa ngayon, kumusta naman ang traffic dyan sa area mo, Mon? Dito sa area to, Angela, dito sa Buendia at yun nga, Roxas Boulevard, this is ito nakikita nyo, maluwag ito compared sa normal araw na talagang bumper to bumper ang mga sasakyan. Pero kapansin-pansin na mas dumadami na rin paunti-unti yung volume ng mga motorista, lalo yung mga dumaraan din kasi dito yung mga bus na nasa may Buendia at ito nga talaga babaybay para mag-U-turn para nga sa mga pa-south. So sa ngayon, sabi ng mga enforcers dyan na kausap natin, unti-unti na nararamdaman yung pagdami. Pero technically, sa nakikita nyo, maluwag
at talagang fast-moving pa ang mga sasakyan sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Buendia, corner Ross Boulevard. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez.